Gary C., please proceed to the geriatrics department. Emergency! 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 Ay, hello po. Ang pag-uusapan natin ay trigger finger. Ano ba ibig sabihin ng trigger finger? Ano ba ang mga dahilan? Bakit nagkaroon ng ganito? Ano yung pwedeng maramdaman? At ano yung mga ginagawang treatments para sa ganitong trigger finger? Yan ang pag-uusapan natin. Ang trigger finger po, doon sa salita palang trigger, di ba parang kumalabit ka ng baril, di ba? At kung saan pwedeng ang involved dyan yung inyong thumb o yung mga daliri nyo sa kamay, kung saan ito ay nag-freeze at naka-flex position. Pag sinabing flex yan, nakikita nyo, nakaganyan lang siya, hindi nyo may tuwid-tuwid. At ang kadalasang dahilan nito ay mayroong litid na ng inyong mga daliri o ng inyong thumb o hinlalaki na maaring nagkaroon ng pamamaga at nagkaroon ng stuck. Parang na-stuck. Kung nakikita nyo po yung illustration, may nakita kayong kulay pula, di ba? Yan yung mismong tendon o litid na naapektuhan. At yan ay namamaga. Ngayon, yan ang cause kung bakit hindi nyo na maituwid ang inyong daliri. Maaring panandalian lang, pero minsan kailangan na talaga ng gamutan. Pag minalas-malas, operation. Ang trigger finger naapektuhan kadalasan ng mga digits o mga daliri. At ang kadalasang naapektuhan yung tinatawag na ring finger, yung palasingsingan, at yung ginagamit yung middle finger pag kayo ay galit sa inyong mga kaaway. Alam nyo na ibig kong sabihin. So what are the triggers ng ganitong symptoms? Ano bang nararamdaman ng trigger finger? Number 1, may snapping. Marang pumuputok-putok. May tumutunog-tunog, popping. Every time na ginagalaw niyo yung inyong daliri o ang inyong thumb. Ang masakit nito, masakit at may stiffness, paninigas. Whenever na fineflex nyo o dinediretso nyo o tinutupi nyo ang inyong mga thumb and fingers papunta sa inyong palad. Napakasakit po niyan. Actually, worse yan lalo na paggising sa umaga. So what are the trigger finger symptoms? Unang-una, soreness, masakit, mismo sa inyong palm. Yung area mismo na merong nakukulay pula, yan ang sumasakit kadalasan. Pag pinisil nyo, masakit. At yan yung pinaka-base o pinaka-ilalim ng inyong mga daliri. No? At yung sakit na yan, talagang matindi na yung inyong finger or thumb ay nakalock na lang. Para nakatupi o nakaflex ang posisyon. Trigger finger symptoms, especially stiffness and lock position, are worse first thing in the morning. So kadalasan ang pinakamasakit na ito ay yung paggising nyo sa umaga. Hindi naman arthritis ang dahilan, kundi tendonitis or inflammation o pamamaga ng mga tendon. So what are the causes of trigger finger? Well, yung tendon nyo, namaga, na-irritate, napagod, overuse, pwede yan, mahilig ka mag-typing, yung mga ganyan. Yung mismong bumabalot doon sa tendon, yung kumbaga sa, ano ba magandang paliwanag? Sa tubo, yan ang pinakamaganda. Di ba, ang tubo may balat? Ang tawag doon sa balat ng tubo, kumbaga, yan yung sa, gagamitin sa ugat, ang tawag sheets. Sheets, parang bed sheets, parang gano'n, no? Binabalot niya yung tubo, tapos yung loob mismo, yun yung tendon. Ngayon, namagayan, di siyempre, yung paggalaw nitong mga litid ninyo, apektado. Naging irritated, swollen, hindi siya makapag-slide. Kumbaga sa merong pulley, hinihila ng pulley, kaso may barado yung pulley mo, hindi ngayon makadaan yung mga yung lubid, di ba? So what causes trigger finger? Bump or nodule mismo dun sa affected tendon. Kaya napakasakit yan. So yung mga nanonood ngayon na merong ganyan, yung masakit, pansinin nyo, pindutin nyo po yung pinakailalim ng inyong daliri kung saan yung sumasakit o naglalak. Pag pinindot nyo yan, napakasakit. Pero pag pinindot nyo yan, mas magagalaw-galaw nyo yung daliri nyo na mas maayos. So ito po yung sinasabi ko kanina, tendon shift.
Shit hindi shit. Okay. Tapos tendon. O, imagine nyo po na merong bukol doon na tumubo o namamaga doon sa area na yon. Talagang hindi nyo na maitutupi yan. Kasi kumbaga may puli ka parang hinihila mo yung mga daliri para maitupi nyo o ma-flex. Ay naku, napakasakit. Trigger finger risk factor. Sino yung mga pwede magkaroon? Well, kadalasan mga edad 40 hanggang 60 ang kadalasan naapektuhan. Mas common sa mga babae ang trigger finger kaysa sa mga lalaki. At yung mga taong nagkakaroon nito, sila yung mga may trabaho or hobby na nagre-require na parang paulit-ulit na ginagawa yung ganung posisyon. For example, nagta-type ka. Yung mga mahilig gumamit ng cellphone, yung talagang addicted sa cellphone, yan pwede. Yung mga gumahawak ng mga makina na paulit-ulit yung motion ng paggalaw ng daliri, pwedeng yun na nag-cause ng problema. So, ang trigger finger, mga risk factor, yung mga pag-grasp nyo, gripping, a lot of force, yung pagbubukas nyo ng mga garapon, mga misis, na nahirapan kayo, pinepwersa nyo, pwedeng mag-cause din ng ganun. Hindi lang trigger finger, pati po yung carpal tunnel syndrome, isang problema rin, na naiipit yung nerve, na median nerve. Ganito rin ang dahilan, yung overgamit ng mga inyong daliri, no? Ang trigger risk factors ay certain health condition. People with certain health condition, pwedeng risk factor din po yan na magkaroon ng trigger finger. Sino yung mga tao na may isang sakit na pwedeng magkaroon ng trigger finger? Ito yung mga sakit kadalasan. Number 1, yung mga may osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gout arthritis or gouty arthritis. Ayan natalakay ko na yan sa ibang video ko, no? Hanapin nyo na lang po. Diabetes, o yung mga may diabetes, malaking risk na magkaroon ng trigger finger. Amyloidosis, thyroid diseases, mga sakit na pwede magkaroon din ng trigger finger. So, paano nadadiagnose ang isang tao may trigger finger at ano yung mga test na pwedeng gawin? Ito po. Usually, hindi naman kailangan ng special test dahil pagpunta nyo sa doktor, dadaing ka, Dok, hindi ko may tupi yung kamay ko, hindi ko may buka, nalakho. Sa complaint pa lang, alam mo ng trigger finger, hindi na kailangan mong i-x-ray o ano pang gawin. No? But some doctors might advise, para makasiguro, maaari mag-request siya ng ultrasound or x-ray, para malaman yung tissue o kaya mga buto nyo sa inyong kamay. May mga ibang ganon, no? But hindi kadalasan ina-advise yan. Management and treatment, anong ginagawa? Siyempre, depende sa affected finger at depende rin sa severity. Kung talagang napakalala, talagang hindi mo na may buka or talagang tuloy-tuloy yung sakit at hindi ka na makapagtrabaho, maaaring kailangan na natin ng mga proper treatment. But the most common treatment na ginagawa dyan ay number 1, ipahinga. So, may mga tao na kung halimbawa sa cellphone ng dahilan yan, panayang gamit mo ng cellphone, ipahinga mo na isang linggo na huwag ka masyadong gumamit ng cellphone o mga gadget, laptop, kung ano-ano, ay maaaring makarecover. So, taking break for work, hobbies, or tasks that cause trigger finger, pwedeng mag-heal yung inyong tendon in time na pinahinga nyo. Isang pwede nyong gawin ay ilublob din ng inyong kamay, buong kamay na, no? Doon sa tubig na maraming yelo. Nakakatulong yan mabawasan yung pamamaga ng tendon. So yan ay cold ang gagamitin, hindi pwedeng hot. Unless napakatagal na yung sakit, pwedeng i-advise ng hot water. But sa umpisa lang, sa nag-umpisa pa lang, mas maganda cold water. Ano pa? Number 2, pwede rin i-advise sa mga may trigger finger na gumamit ng mga splint or splinting. Sa ganitong paraan, ma-avoid natin yung inyong mga daliri na gumalaw ng medyo alanganin o mag-overstretch na pwede magbigay ng mas matinding kirot. So, ano mga splint na nabibili? Usually naman sa mga sports house may nabibiling ganito, no? O kaya pati online. So, kung sa tamang problema, so ganyan ang itsura, no? Yung nasa kaliwa. Pag ang mga problema, daliri, ganyan naman ang itsura, no? Any brand na gusto nyo, sa mga sports house may nabibili niyan to support lang para hindi nyo masyadong ginagalaw habang ito ay may pamamaga o habang gusto nating gumaling o mapahinga. So most common na treatment din ay stretching exercises. So yung pinakasimpleng stretching exercises na pwede kong ituro sa inyo na makatulong to regain yung flexibility ay ito, tingnan nyo po.
So ito po, for example, itong aking daliri dito sa kanan, merong trigger finger. Ang gagawin ko lang po, itutulak ko lang siyang paganon. So kaya pwedeng pa ganito, yan. Itutulak nyo lang yung daliri nyo, i-stretch nyo lang ng ganyan. So pwedeng gawin nyo ganyan na tinutulak pa ganyan. Nakita nyo, no? Or dito, naka-interlace, tapos tulak nyo pa ganito. So hold nyo lang po ng mga at least 10 seconds na parang naramdaman nyo stretch, no? Tapos, i-relax nyo na mga ilan, mga bilang ng 5. So, 5 seconds, pwedeng 10 seconds. Okay? Tapos, relax. 10 seconds, relax. Gawin nyo lang siguro mga 5 beses. 5 beses, tapos gawin nyo ng paulit-ulit every 4 hours. I-stretch nyo lang po yan, ganyan. So, makakatulong yan. Okay. Ibang exercises na pwede nyo gawin din ay itong mga sumusunod. So, open, straight lang yung kamay, then i-close nyo po siyang kalahati, close nyo ng full, then as in straight na very tight. So, dahan-dahan lang, pwede nyo gawin yan. Yung mga exercises na yan, tulong pang sarili. Okay, ngayon, yung mga hindi talaga makuha, nagbabad ka na sa tubig, nagpahinga ka na, nag-stretching ka na, hindi pa rin makuha, ito yung mga pwede nyong gawin. Pumunta sa doktor, maaaring mag-advise yung doktor ng mga anti-inflammatory medication, yung mga non-steroidal, naproxen, ibuprofen, pwede makatulong yung mga yan, no? To relieve the pain and ma-reduce ang swelling. Pag hindi pa rin makuha dyan, ay baka mag-advise na yung doktor ng iba pang gamot tulad ng paggamit ng mga corticosteroids. Usually, iniinom. So, ito yung mga prescription na binibigay ng doktor. Pag hindi pa rin makuha sa mga oral steroids na iniinom, maaaring mag-advise ng cortisol shot. Ibig sabihin yan, injectable. Saan ini-inject? Doon mismo sa may problema. Hindi po sa daliri, kundi doon sa mismong litid, kung saan nag-umpisa yung pamamaga. So, ganyan pong itsura niyan. Doon ini-inject sa lugar na nagkukos ng pain and stiffness ng inyong mga daliri. Pero merong iba na maski na mag-inject ng ganyan, talagang hindi rin makuha, doon na pumapasok yung surgery. So may trigger finger surgery na tinatawag, kung saan yung surgeon ay rini-release yung mismong ipit ng inyong mga tendon. So yung procedure na yan, talagang surgery na po yan. At ganito, parang ganito yung procedure. So yun yung tendon sheet na namamaga. So operahan yan para i-repair. Hay, naku, napakasakit. So, ewan ko ba, bakit ang daming pasyente na meron mga sakit na, meron namang solusyon, pero hindi lang sila pumupunta sa doktor, kaya hindi lang naagapan. Unfortunately, umabot sa operation. Kaya, ingat po kayo. Sana meron po ako na-share sa inyo. Kung nagustuhan nyo, mag-iHeart GSK dyan sa ibaba. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. At invite niyo po yung mga friends yung manood dito. Join us here at Gabay sa Kalusugan. Panoodin niyo rin yung mga old videos ko na meron kayong ganong concern. Maski wala, panoodin niyo para prevention is better than cure. Yun ang sabi niyo di ba? Okay? So maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!